Alas 5:47 ng umaga, ika-20 ng Enero, taong 2026 sa Crimea. Yumanig ang lupa ng 8 experimental RM, 48 U missiles ang mabilis na lumipad patungong kalangitan sa bilis na Mach 6. Kasunod nito ang isang hypersonic Zircon na humahataw sa atmosphere sa bilis na Mach 9 na direktang nakatutok sa energy grid ng Ukraine. Sa command center sa Kyiv, nag-lock on ang Patriot radar, ngunit ang nakikita sa screen ay tila isang distorted na anino o recycled ghost. Kung magmintis ang mga PAC-3 interceptor, guguho ang heating system ng kabisera. Ngunit kung magpapaputok sila sa isang decoy, masasayang isang missile na nagkakahalaga ng $5 milyong para lang sa isang Russian junk na nagkakahalaga ng $5,000. Nahaharap ang Ukraine sa isang matinding sitwasyon kung saan tila wala nang naniniwalang kaya pa nilang bumangon. Hindi ito isang random na pag-atake. Isa itong cold-blooded tactical algorithm na dinisenyo para sagarin ang depensa ng Ukraine hanggang sa breaking point. Ang unang galaw ay hindi man lang missiles. Ito ay isang swarm ng 20 drone units na mabilis na lumilipad patungong Kyiv at Vinnytsia. Ang mga ito ay digital noise lamang na layuning puwersahin ang mga Patriot Aegis-linked computers na ubusin ang processing power sa libu-libong peking trajectory. Para itong isang malaking DD o S attack sa aspetong militar na layuning ilag ang system bago dumating ang mga totoong banta. Hindi nagpapakampante ang mga Ukrainian dahil alam nila ang taktika ng decoy na sila mismo ay gumagamit din. At napatunayan na yan ng Russia habang nagsisimulang mag-flicker ang mga radar screen sa Kyiv dahil sa artificial na inay, bumitaw na ang ikalawang layer ng Russian trap. 15 Iskander at Sat, 300 ballistic units ang mabilis na bumabagsak mula sa stratosphere sa bilis na Mach 7. Ang bawat isa ay parang 5 toneladang kinetic hammer na lumalapit sa bilis na mahigit 2 kilometro kada segundo. Napakabigat ng pressure sa defense grid. Ang bawat segundong pag-aalinlangan ng operator ay katumbas ng pagkawala ng mahalagang depensa. Habang pinagpapawisan ng mga Ukrainian crew sa mga high-priority threats na ito, ang tunay na poison pill ng Kremlin ay kasalukuyan ng lumilipad sa mid-atmosphere. 8 experimental RM-48U units ang nakabuntot sa pangunahing wave. Para sa Russian High Command, ito ay isang master stroke ng budget warfare. Kinuha nila ang libu-libong lumang 5 V-55 air defense units. Mga kagamitang dapat ay nasa museo na. At nilagyan ng murang off-the-shelf GLONASS modules. Ang lawika ng Moscow ay malamig at parang negosyo. Ang aming recycled junk ay nagkakahalaga ng $5,000. Ang inyong Western Interceptor ay $5 milyong. Isa itong malupit na laro ng return on investment. Nagpapadala sila ng mga Amazon return garbage para pilitin ng Ukraine na ubusin ang kanilang gold standard PAC-3 supply. Sa Kyiv Command Center, bumasag sa katahimikan ang tili ng Aegis-linked alarms. Walang luho ng pag-aalinlangan ang mga operator habang ang 15 Iskander at S-3 0-0 ballistic hammers ay bumabagsak mula sa stratosphere sa bilis na Mach 7. Nagpakawala ng apoy ang mga Ukrainian Patriot batteries. Ang langit sa gabi ay naging isang magulong teatro ng kinetic energy. Ang bawat PAC-3 GMT interceptor na bunga ng mahusay na Western engineering ay humarot paitaas para harapin ang banta. Ang unang contact ay nagdulot ng serye ng nakakasilaw na flashes. Isang cluster ng Russian Iskanders ang sumabog sa ere at naging ulan ng nagniningning na titanium confetti. 2 sa RM, 48 U, ghosts ang napabagsak ng isang NASAMS battery. Ang kanilang primitive guidance systems ay hindi tapat sa precision ng AI M120. Sa isang sandali, tila kakayanin ng depensa. Alam kong naiintindihan ninyo na kung iyon lang ang banta, tiyak na makakatagal ang depensa sa Kiev. Nakalulungkot, alam din niya ng Russia. Kaya naman, oras na para lumabas ang apex predator, ang Zircon. Sa bilis na Mach 9, ang friction ay ginagawang superheated plasma
ang hangin sa paligid nito. Sa radar, hindi na lang ito isang missile. Isa na itong nakakasilaw na thermal ghost na lumalamon sa radio waves. Literal, itong nagtatago sa likod ng isang pader ng apoy. Bago pa man makalabas ang unang Ukrainian interceptor sa tubo, tumama na ang Zircon sa isang core infrastructure hub sa Vinnytsia. Ang resulta ay isang agarang systemic shock. Isang malaking thermal event ang gumapang sa grid na nagdulot ng instant loss of load balance. Habang kumukurap ang mga ilaw sa kabisera, tila perpekto ang estratehiya ng Russia. Punuin ang langit ng basura, ubusin ang pera ng kaaway gamit ang decoys, at gamitin ang hypersonic spear para saksakin ang puso ng lungsod. Ang apoy sa Vinnytsia Hub ay isang paalala ng panganib. Ngunit para sa mga crew sa Kiev, wala silang kahit isang millisecond para magluksa. Ang mga radar screen ay patuloy na binabaha ng data. Ang ikalawang wave ng Iskanders ay paparating na. At ang 8 RM, 48 U-Ghosts, ay nanggugulo pa rin sa engagement zone. Ginagaya ng mga ito ang signature ng mga high-value targets. Narealize ng mga Ukrainian operators na nahuhulog sila sa isang mapaminsalang financial trap. Gumagamit sila ng mamahaling gold-plated sledgehammer para lang pumatay ng lanaw. Ang inventory ng Patriot ay mabilis na bumababa sa critical na antas. Kasabay nito, isang tactical pivot ang sinimula. Dito na papasok ang Ukrainian Franken-SAM program, isang parang Frankenstein's monster ng military engineering. Isipin niyo ito bilang pagkuha sa sophisticated sensors ng modernong Western missile at ikinabit sa lumang Soviet Buk o S-300 launcher. Ito ang military version ng isang custom-built PC na dinisenyo para sa isang particular na gawain. Ang in-neutralize and recycled Russian trash nang hindi inuubos ang $5 milyong na PAC-3 supply. Ngayon, kung na-appreciate ninyo ang ganitong uri ng field engineering, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button. Ang mga hybrid units na ito ay nagsimulang lumaban sa RM-48U Swarm ng may malupit na episyensya. Napuno ang hangin ng ugong ng mga lumang motor na may dalang bagong utak. Gayunpaman, kahit ang creative firmware update na ito ay may limitasyon. Ang dami ng Russian kinetic surge ay sinasagad ang processing power ng Delta Battlefield Management System. Ang bawat RM-48U na nahaharang ay isang tactical win. Ngunit ang strategic cost ay nananatiling napakataas. Ang air defense doctrine ay tumatama na sa pisikal na limitasyon nito. Hindi na makapag-reload ng sapat ang mga launchers para makasabay sa mga incoming Amazon return missiles. Sa likod ng mga eksena, ang GURO Intelligence Directorate ng Ukraine ay mabilis na kumikilos. Hindi lang sila nakatingin sa radar. Sinisiyasat din nila ang electronic signatures ng mga RM-48U batay sa mga fragment mula sa pumalyang Russian test launch linggo na ang nakalilipas. Nakakakita sila ng isang particular na stutter sa Russian command link. Isang digital fingerprint na nagpapahintulot sa Delta system na unahin ang mga totoong Iskander kaysa sa mga recycled decoy. Isa itong desperadong karera para i-update ang buong national defense grid sa real time. Sa kasamaang palad, kahit sa tulong ng intelligence, ang Zircon ay nananatiling isang malaking problema. Ang plasma shroud sa paligid ng hypersonic spear ay patuloy na nanggugulo sa tracking sensors. Habang matagumpay na pinasasabog ng mga Franken-SAM ang mga low-end junk, ang mga high-end Iskander ay nakakalusot pa rin. Isang impact ang yumanig sa labas ng Kiev. Ang grid ay bumibigay na, paubos na ang mga interceptor, at ang Russian swarm ay tila hindi napapagod. Ang tanong ay hindi na kung kaya ba nilang gumante, kundi hanggang kailan nila ito kakayanin. Hindi pa man nawawala ang usok mula sa unang interceptions, ang tactical picture sa Kiev ay nagsisimula ng maging gulo. Bigla, ang mga radar screen ay hindi na nagpapakita ng targets, kundi puro white noise na lang. Inilabas na ng Russia ang Gerber swarm. Ito ay mga flying electronic mirrors. Sa pamamagitan ng pagpuno sa frequency bands ng high-intensity interference, gumagawa sila ng isang digital whiteout. Isa itong total DDoS attack sa kalangitan na ginagawang napakamahal, ngunit bulag, na gamit ang mga Western sensors ng Ukraine. Sa pagkakataong ito,
ang mga recycled RM-48U missiles ay biglang nagbago ng kilos. Hindi na sila lumilipad sa tuwid na linya. Nagsimula na silang gumawa ng mga pre-programmed ballistic maneuvers. Sa screen, kamukha na nila ang mga high-value Iskander missiles. Ang mga Ukrainian operators ay tirjabak sa isang nakakamatay na hulaan. Baliwalain ang signal at isapalaran ang direktang tama o magpaputok ng $5 milyong na interceptor sa isang $5,000 na basura. Sa ilalim ng electronic fog na ito, nangyari ang hindi maiiwasan. Isang totoong Iskander M na nakatago sa likod ng Gerber clutter ang nakalusot sa defensive bubble. Tumama ito sa isang critical na distribution hub sa labas ng kabisera. Napakalakas ng kinetic energy nito na sumira sa structural integrity ng lokal na grid. Sa isang iglap, isang cascading systemic failure ang gumapang sa puso ng Kiev. Lights out. Sa mga command bunkers sa Crimea, ipinagdiriwang na ng mga Russian generals ang kanilang ROI, Return on Investment. Para sa kanila, isa itong corporate victory. Nakikita nila ang pagkataranta ng mga Ukrainian batteries at na-realize nilang na ipagpalit nila ang murang electronic noise para sa strategic survival ng Ukraine. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang mga hunter ay naging hunted. Habang ang mga active Western radars ay bulag sa ingay, ang mga silent sentinels ng Ukraine, ang Kolchuga M passive sensors, ay nananatiling kalmado. Nakasubaybay lang sila. Ang mga Russian S-400 batteries ay kasalukuyan nagbibigay ng liwanag sa airspace para gabayan ang kanilang mga recycled missiles. Sa madaling salita, isinisigaw nila ang kanilang eksaktong GPS coordinates sa gitna ng gabi. Para itong isang magnanakaw na gumagamit ng malakas na flashlight sa madilim na kwarto. Nakakatulong itong makakita, pero sinasabi rin ito sa lahat kung nasaan ka. Ang bawat pulso ng S-400 radar ay tinatriangulate na sa real time. Pinagdatawanan ng mga Russian commanders ang paubos na bala ng Ukraine nang hindi alam na ang sarili nilang electronic arrogance ay naglagay ng malaking target sa kanilang mga noo. Isang batang Ukrainian operator na namumula na ang mga mata sa pagod ang nagtap ng huling sequence sa Delta system. Tumingin siya sa kanyang commander at tumango. Oras na para baligtarin ang sitwasyon. Habang iniisip ng mundo na nalulunod ang Ukraine sa isang digital blizzard, naghahanda na pala sila para sa isang signature flip. Dito, makikita ang talino sa likod nito. Ang mga recycled Russian RM-48U missiles ay napaka-primitive, kaya hindi nila kayang humanap ng target ng mag-isa. Ang mga Russian S-400 batteries sa Crimea ay kailangang manatiling naka-on para magbigay ng guidance corrections sa kanilang mga basura. Para sa Kolchuga M sensors, ang radar signal na iyon ay hindi banta. Ito ay isang homing beacon. We strike here and they collapse. Hindi lang nakamasid ang Ukraine sa radar. Isinama nila ang Western ELAN software para baligtarin ang emisyon. Hindi na sila bumabaril sa mga missiles. Ginagamit na nila ang mga missiles bilang isang libreng GPS service na ibinigay mismo ng Kremlin. Ang irony ay nakagugulat. Akala ng Moscow ay nagpapadala sila ng nakakamatay na mensahe sa Kiev. Ngunit ang totoo, ibinobroadcast na nila ang sarili nilang address. Para itong nagpadala ang Russia ng fleet ng bombers. Pero ang naisama pala nila ay isang FedEx tracking number. At ang Ukraine ay malapit na mag-deliver ng return to sender package na hindi in order ng Moscow. Bigla, 15 milya lang mula sa baybayin ng Crimea, ang katahimikan ng isang tago na cove ay nabasag. Ang Ukrainian Special Operations Forces, SOF, na nagtatago na doon ng 72 oras, ay nag-activate ng kanilang pre-positioned swarm. Ito ay mga customized beaver loitering munitions at hindi sila lumilipad ng mataas kung saan sila makikita ng S-400. Dumidikit sila sa mga alon, sea skimming, at gumagamit ng AI-driven terrain masking para manatiling tago sa radar ng Panzer at Tor defense systems. Sa loob ng S-400 control cabin sa Crimea, kampante pa rin ang mga Russian crews. Nakikita nila ang blackout sa Kiev at iniisip nilang panalo na sila. Panatilihing malakas ang signal, utos ng Russian commander,
sa hangaring gabayan ang huling wave ng RM-48U. Wala siyang ideya na ang bawat pulso ng kanyang radar ay humihila na sa isang swarm ng AI-guided hunters patungo sa kanyang posisyon. Sa panig ng Ukraine, ang tensyon ay napalitan ng malamig at kalkuladong focus. Pinapanood ng operator sa Kyiv ang telemetry ng mga Beaver drones habang umiiwas ang mga ito sa mga coastal defenses ng Russia. Ibinigay nila sa atin ang coordinates ng libre. Bulong niya ng may mapait na ngiti. Ito na ang ultimate tactical aha moment. Ginawa ng Ukraine ang budget warfare ng Russia bilang isang trillion-to-1 tactical blunder. Ang basurang ipinadala para i-freeze ang Kyiv ang siya ring magpapasiklab sa Crimea. 30 segundo na lang ang package bago makarating at malalaman na ng mga Russian generals na walang refuse delivery option dito. Ang langit sa Black Sea ay naging libingan ng high-velocity physics. Matapos ang 200 milyang paglalakbay na dikit sa mga alon, ang mga Ukrainian loitering munitions ay nakapasok na sa inner sanctum ng Crimea. Nang ma-realize ng mga Russian Panzer S-1 crews na ang banta ay hindi lang isang radar ghost, kundi isang swarm ng kinetic hunters, huli na ang lahat. Tumitili ang mga alarm sa loob ng mga Russian mobile batteries malapit sa Yevpatoria. Nagkaroon ng panic nang ma-realize ng mga Russian operators na ang kanilang prestiyosong S-400 system ay naging target na dahil sa sarili nitong guidance signal. Nagpaputok ang mga Panzer units sa isang desperadong huling pagtatang. Ang mga 30mm cannons ay nagpakawala ng pader ng lead tracer sa hamog bago magbukang liwayway. Ngunit, hindi na ito ang mga drones na nakita natin 2 taon na ang nakararaan. Sa bawat oras na naglo-lock on ang Russian radar, ang onboard AI ng Beaver ay nagkakalkula ng counter-maneuver sa loob lang ng 50 milliseconds. Para itong isang high-frequency trading algorithm. Ngunit sa halip na stocks, buhay at kinetic energy ang kinakalakal. Ang mga drone ay mabilis na kumikilos na tila lumalampas sa bilis ng reaksyon ng tao. At pagkatapos, ang impact. Isang Beaver drone ang bumulusok diretso sa puso ng isang S-400 Transporter Erector Launcher. Isang malaking secondary explosion ang sumiklab habang sariling missiles ng S-400, ang mga dapat na protekta sa Black Sea, ay sumabog sa loob ng kanilang mga tubo. Sa Russian Command Center, natigil ang tawanan. Nakatitig ang mga general sa kanilang mga monitor sa sobrang gulat. Ang air defense umbrella na binuo nila ng maraming taon ay butas-butas ng paano sila nakalusot? Sigaw ng isang Russian officer. Ngunit ang tanging sagot ay ang lagitik ng apoy mula sa mga wasak na kagamitan. Gayunpaman, ang tagumpay ay hindi palubos. Sa Kyiv bunker, ang emosyon ay puno ng pagod at tensyon. Nawalan sila ng ilang advanced loitering munitions dahil sa Panzer fire. Ang energy grid ay hirap na hirap at ang pinsala ay malala. Ito ay isang ultimate deadlock. Meron pang mga launcher ang Russia at maaring magpasimula ng ikalawang wave ng RM-48U anumang oras. Nabutas man ng Ukraine ang kalasag, halos wala na rin silang interceptors at ang kanilang infrastruktura ay nasa bingit ng total blackout. Ang magkabilang panig ay nakatayo sa gilid ng isang tactical abyss. Ang kanilang resources ay paubos na at ang kanilang pasensya ay sagad na. Sumikat ang araw sa Crimea at oras na para tingnan ang kinalabasan. Hindi ito isang malinis na panalo. Ito ay isang brutal na palitan ng high-tech capital. Ang Kremlin ay nakatitig sa isang $400 milyong na butas sa kanilang budget. Ang dalawang S-400 launchers malapit sa Yevpatoria ay naging tumpok na lamang ng titanium scrap. Mas malala pa, ang kanilang Nebo radar na nagsisilbing mata ng Black Sea ay na-neutralize na. Napabagsak ng Ukraine ang 7 sa 8 RM-48U missiles. Ngunit malaki ang naging kapalit nito sa kanilang inventaryo ng interceptors. Ang Black Sea Gate ng Russia ay hindi na isang kalasag. Para na itong Swiss cheese. Gayunpaman, ang pinsala sa Ukraine ay kitang-kita mula sa kalawakan. Ang pagtama ng zircon sa Vinnytsia ay nagdulot ng malaking systemic energy imbalance. Buhay ang grid,
Pero naka-life support na lang ito. Ang propaganda ng bagong teknolohiya ay biglang naglaho. Sinubukan ng Moscow na i-rebrand ang 40 taang gulang na basura bilang game changer. We have lost the signal. I Pero repeat, hindi we have lost sinasadyang ginawa contact. nilang The FedEx jamming is delivery too strong. point ang sarili Try the nilang alternate launchers frequency para sa mga drones ng Ukraine. Napatunayan ng Ukraine ang isang simpleng katotohanan. Hindi mahalaga kung anong GPS module ang ikabit ng Russia sa kanilang recycled trash, iisa pa rin ang magiging kapalaran nito. Ang laban ng ito ang nagtulak sa Russia na gumawa ng masakit na desisyon. Inuurong na nila ang kanilang mga natitirang S-400 units palayo sa baybayin, dahilan upang mas lalang maging contested ang Black Sea. Walang ganap na nanalo rito. Ang Russia ay nananatiling isang malaking sakit sa ulo, at ang Ukraine ay patuloy na lumalaban para sa bawat kilowatt ng enerhiya. Ang aral, new tech, same fate. Sinusubukan ng Russia na mag-recycle. Ang Ukraine naman ay tinutupok ang lahat. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong tactical plot twists, i-hit ang like at subscribe button. Hanggang sa muli.